Good day mga Airsoft, good day mga kabigman. Bigman, rolling tayo in 5, 4, 3, 2, 1. Sa Bigman Hobby Shop, salig ang galawan. Airsoft gear mo, siguradong pang malakasan. Airsoft needs mo, dito mo lang hanap. Quality service, di ka iiwan sa alangangan. Guns, gears, upgrades na legit. From beginner hanggang pro, we're the ultimate kit. Walang sablay, walang palya. Bigman Hobby Shop, dito sigurado ka. Ayosin, aalagaan, bawat pyesa, bawat galawan. Dito sa Bigman, respeto ang sandata. Serbisyo ang kalakasan. Bigman Hobby Shop, where legends are made. Airsoft dreams mo, dito di na fade. Good day mga ka-airsoft, good day mga ka-Bigman. Dito sa Bigman, serbisyo, kalidad, walang iwanan. Bawat upgrade, bawat check, pulido, hindi bara-bara, trabaho laging ganado. Context namin, expert hanggang paglipad. Bigman, 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 best service in the land. Bigman, Bigman, tara na, sumama ka na sa Bigman gang. Bigman Hobby Shop, where legends are made. Airsoft dreams mo, dito di na fade. Good day mga ka-airsoft, good day mga ka-Bigman. Dito sa Bigman, serbisyo, kalidad, walang iwanan. Okay, another day, another Airsoft request by Arca Airsoft from different province. Okay, shout out sa mga taga Negros Oriental. Hello mga bossing. Shout out po sa ating ka-Airsoft dyan sa lugar na yan. Sir Francis Austria, no? Gihulngan, Negros, Oriental. Okay, no? Shout out Francis Austria. Okay, ito si Sir Francis Austria, mga Airsoft, ay isang seaman. Kabababa lang ng barko, kauuwi lang. Matagal na nating follower to, matagal nang nanonood sa atin ng tahimik lang, no? Hindi nga siya, nahihiya-hiya raw siya magpa-shoutout kasi hindi pa siya nakakababa ng barko. Ngayon nakababa na, kumuha na siya, no? Unit na ating ka-Airsoft, Francis Austria. DMR setup, grabe, no? The G28 by the HK. Grabe, napakahaba, napakalupit, napakaganda, no? Itong unit na to is siya, pwede rin siyang lagyan ng ng suppressor. Patingin nga ako ng suppressor na available na pwede rito. Yan. Naka na. Itong unit na to, mga Airsoft, kung naiiksian pa kayo, well, pwede siyang lagyan ng suppressor dito. Hindi, dito yan, ganyan, no? So, mas hahaba pa, mas titikas pa yung dating niya pag nilagyan ng suppressor, no? Pero ngayon, ito yung unit niya, so wala mo nang, hindi naman siya nagpapalagay ng suppressor. So, equipped with a long scope, a bipod, ayan, bakit sabi? Ito, yan. Naka-bipod na siya, mga Airsoft, kasi yung mga tipo ng ganitong unit, napakabibigat nito. Kailangan talaga equipped to with a bipod para mas mag-enjoy pa tayo, no? Tapos, meron kasing meron tayong kung tawagin to mga Airsoft is the thermal sensor na rin, no, kung tawagin. Tapos this is a camera thermal sensor na pwedeng i-mount sa side dito. Kaya lang wala pa yung natin, yung pang-mount natin, no, pero pwede itong i-mount dito para ipakita mo sa camera. Nakakalculate niya, lalo na sa gabi, no? Ayan, pakita mo. Ayan. Layo mo na lang para kita, tanaw na rin ng isa. Ayan.
Yan. Anong color ko rito? Ano, kita ko, di ba? Yan, lalo na sa gabi, mga ka-airsoft, yan yung tinatawag na night vision, no? Yan. Napakaganda niyan ng unit na yan, kasi kahit sa gabi, makikita mo yung mga ano. Subukan natin mag-vlog sa gabi, mag-timing tayo ng rifle sa gabi, no? Para maipakita natin yan, no? Ano yan, parang night vision, no? Lahat ng thermal sensor, night vision, lahat ng mainit sa paligid, madidetect niya. Paano ba to? Ayan, madidetect niya kung may mainit sa paligid. Ayan, katulad dito mga airsoft, ayan, no? Ayan, pansinin nyo yung monitor kasi syempre mainit yan. Kaya kitang-kita mainit, di ba? Ayan. Halimbawa ito, makikita nyo ha. Yan, yung mga baril hindi ganong mainit, di ba? Di ba? Kita ba? Ayan. Pero pag tignan nyo yung kamay ko, kita. Ayan. Kasi mga airsoft thermal sensor to, no? Ito, kukuha yung bossing natin ng ganito. So, ang problema lang, yung mount na paglalagyan. Kaya, didiskarte muna tayo, gagawa muna tayo ng mount na rail, na ano na para ma-mount dito yan, no? So, napakaganda nitong unit na to mga airsoft. Big time ka airsoft, no? From Gihulngan, Negros Oriental. Hello, bossing! Ayan. Tapos, ito na. Dire-diretso tayo, no? Yung pistol pala ni bossing, ni Sir Francis Austria ay isang AW custom na 7.0 Infinity 2401. Ayan, ayan. Full setup. Meron tayong black na available nito, but this is a silver edition, no? So, ayan, makikita nyo, equipped na. Full upgrade na po ito, no? May charging handle, may scope mount, merong scope, RMR sight, ayan. Okay, nakikita nyo, pang-practical shooting, hindi ko alam kung anong trip na laro ng ating bossing, practical shooting or war games or what, no? Pero, napakaganda ng mga unit na nire-request niya, eh, no? Imagine, this HKG-28, grabe to. Halimaw to, mga airsoft, no? Bali, hindi siya assault rifle. Kung tawagin ito ay isang DMR sniper rifle, no? Dahil nga malaki na siya, mahaba na siya. Ano to? Paano ba sabihin to? Wala pang upgrades to. Ay, hindi. Naka stage 1 upgrade to. Normally kasi yung ganito, mga let's say 420, 450 FPS lang. Pero pinalitan natin ng spring kanina, medyo may ginalaw tayo. So, mas malamang umangat ang FPS nito. Mamaya malalaman natin, no? Pero itong unit niya is, ni-request niya, wag naman ganong itaas ang FPS kasi gusto pa rin niya yung merong single fire and may rapid fire. Gusto pa rin niya dual firing mode. Kaya hindi natin ganong itinaas ang FPS nito, saktuhan lang, di ba? Saktuhan lang, so for sure mag-e-enjoy yung bossing natin dito. For sure gaganahan siya maglaro sa araw-araw pag ito yung gamit niya. Picturean mo, titimbangin ko siya para lang makita ng bossing natin kung gaano kabigat yung timbang niya, no? Okay. Timbangin lang natin mga ka-airsoft, pa. Wala pa tong bala, wala pang battery, no? Pero titimbangin natin. Zero muna natin. Yan. Timbangin natin ngayon, ha? Paano ba natin ito titimbangin? Okay, sige. Ayan. Okay. Ayan, ganyan siya kabigat mga ka-airsoft, 5 kilo. Kulang-kulang 5 kilo tong unit na to. Ayan, pakita sa inyo ni Lucas. Both camera. Ayan, ganun siya kabigat, ganun siya katindi. Okay, ayan, makikita nyo. Ayan, ang pinaka dinagdag natin dito na accessories is the scope and the bipod. Full metal parehas yan, no?
Yan, scope and the bipod. Then later on, itetesting natin ito, lalagyan natin ng battery. Okay. Ito yung unit ng ating Airsoft Francis Austria of Negros. Gihulngan. Okay, Gihulngan Negros Oriental. Ito po, at saka ito yung pistol niya. Then next unit natin, no? Kenneth Quinto of San Roque North, San Miguel, Iloilo. Okay. Shoutout po, Sir Kenneth Quinto. At saka shoutout ko na rin po lahat ng ka-airsoft natin dyan sa San Miguel, Iloilo. Okay, baka may nagpapa-shoutout sa ating mga... wala pa, no? Wala pa nagpapa-shoutout. Hello po, libre po shoutout. Kung gusto niyo magpa-shoutout, call nyo lang po yung attention ko, mag-comment lang po kayo. Ngayon, kung interesado po kayo sa unit, mag-message po kayo sa aming page po, okay? Dire-diretso na tayo mga ka-airsoft. Unahin muna natin yung kay Sir Kenneth Quinto, yung pistol. Ihuli natin yung rifle, no? Okay, unit natin kay Airsoft Kenneth Quinto. What is good and special about this? This is the 1911 Drug Lord's Pistol. 1911 Tanggol Edition Silver, okay? Ganitong mga ka-airsoft yung ginagamit ni Coco Martin dun sa Batang Quiapo. Okay, no? Actually, hindi naman sa pagyayabang, pero tayo ang bukod tanging shop na nagbansag dito ng Drug Lord's Pistol, no? Walang ibang shop na nagbabansag dito ng Drug Lord's Pistol. Ang tawag nila rito Floral, Engrave, etc., etc. Pero tayo, Drug Lord's Pistol, yun ang binansag natin dito para mas mabilis na pagkakakilanlan. What is good and special about this? Ito literal, full metal mula ulo hanggang baba. Kasi yung iba, di ba, makikita nyo, full metal pero ang grip, it's either wood, it's either plastic, it's either ABS, it's either polymer, it's either rubber, di ba? Pero ito, metal talaga lahat, no? Mula ulo hanggang baba. Kaya napakaganda. At tapos mapapansin nyo mga ka-airsoft, hindi basta-basta print lang yan. Engrave po yan. Ukit yan, naka-ukit. Di ba? Yan. Makikita nyo. Conventional po siya, wala siyang rail. Ang sight niya, front and rear, is fixed iron sight, no? Then naka-beaver, then yung shape niya is one-sided lang, hindi siya ambi. Bakit ganun? Kasi mga ka-airsoft, no, classic to unit na to. Pag ginawang ambi yan, kabilaan, mawawala yung trademark ng pagiging classic, no? Kaya pag classic na ganito, talagang simple and clean lang sila. Wala silang ganong mga, let's say, mga abu-abubot. Wala silang mga accessories na bling-bling na mga modern. Mostly, talagang classic lang. Kung ano yung inilabas nung unang panahon, ganun pa rin siya. Ayan, 1911, the Drug Lord's Pistol. Unit ng ating Airsoft Kenneth Quinto of San Roque North, San Miguel, Iloilo. Okay, no, ito na. Simulan na po natin, no? Number 1, syempre, kailangan nilalagyan natin ng silicone oil. Huwag kayong magpapabaya sa silicone oil, mga ka-airsoft, kasi mabilis mapupudpod, mabilis ang wear and tear na mangyayari doon sa unit ninyo. Okay? Kasa natin to mga ka-airsoft, then ilock natin to manually. Sprayan po natin yung nozzle. Kuha tayo, sprayan natin. Okay, konti lang naman mga ka-airsoft, then sprayan natin yung slide stopper. Okay. After that, okay na yan. Release. Ayaw. Release. Rest. Okay. Meron po siyang beaver tail. Normal po ito sa mga 1911 sa 2011. Para saan ba yung beaver tail, big man? Yung beaver tail is safety features na nilagay para dun sa unit. Para ito, yung beaver tail kailangan mape-press mo firmly ng palm mo para mag-fire siya. Kung hindi mo siya mape-press or mabibitawan mo siya, mag-open slide siya or hindi mo siya mapipindot. Okay? Kaya, kailangan yung gagamit nito eksakto eh. Hindi pwedeng ang gagamit nito. Alam ba, gagamit nito bata, baka mahirapan. Or kung mga babae, baka mahirapan kasi kailangan i-press mo siya firmly. Pero I think magagamit,
kaya naman ng mga kababaihan, no? Pero yung mga, ano lang siguro yung mga bata, baka mahirapan sa ganito, ha? Okay, so, kunin natin ngayon yung magazine. Ito. Press the valve, spray. Okay, after that, dito sa ilalim, spray. Ayan. Ngayon, kuha tayo ng gas. Alam nyo naman, marami tayong iba't ibang klase ng gas, di ba mga ka-airsoft? Pero, ang nilalagay ko, ang ginagamit ko, lalo na pag mga ganitong unit, WE or mga lower model unit, ang nilalagay lang natin 12 kg. Hindi compatible ang mga lower unit sa mga malalakas na gas kasi masisira sila, sasabog sila. No? 12 kg, upside down, then press down. 1, 2. Okay, itong unit na to, nilalagyan natin 2 seconds lang. Bakit ganun, big man? Kasi mga airsoft naka-upgrade na to. Naka-fine tuning and naka-trigger job. So, pag yung unit naka-fine tuning, naka-trigger job, ibig sabihin, matipid siya sa gas. Okay? Yung mga unit dito sa atin sa big man, talaga matitipid sa gas kasi in-upgrade na natin. Kaya kung mapapansin nyo, naglalagay lang tayo 2 seconds. Kuha tayo ng bala ngayon, lagyan natin siya. Atakin to pababa. Then, put the other thumb here para kung mabibitawan mo, hindi hampas dito kasi baka mabasag. Pag naibaba mo na, lalagyan na natin ng bala mga ka-airsoft. Okay? Nilagyan na po natin ng bala. Mapapansin nyo, dito na sa gilid. Hindi tulad ng ibang magazine, makikita nyo yung bala nandito sa front side. Pero ito, nandito po sa gilid. Okay? Ngayon, kunin natin yung unit. Pasok, malakas, kasa, ready to fire. Okay, nasaan yung mga 1911 na silver? Okay. Okay, ready to fire to mga ka-airsoft pa. Firing po tayo. Firing! Open slide kasi wala na po siyang bala. Sir Kenneth Quinto, ito po yung unit mo ha. Next thing to do, release the magazine. Then, syempre, release the slide. Then, rest the hammer by pressing the trigger. Okay. Tapos, yung unit, bago itabi, make sure walang lamang bala. At saka, yung magazine, dapat walang lamang bala. At dapat, syempre, walang lamang hangin. Okay, pasingawin natin. Napakadami pang tira nito kasi naka-upgrade to. Napakadami pang tira. Tingnan nyo. O, diba? Ang dami pa nun. Kahit mga 40 rounds, puputok pa yon. Okay? Unit natin ka-airsoft, Kenneth Quinto. Ito na po. Ready for packing and for shipping. Punasan mo, Lucas, ha? Excess oil. Okay, then next unit natin. No? Unit natin ka-airsoft, Francis Austria. Siya yung seaman na ka-airsoft natin na pababa pa lang yata ng barko. Hindi ko alam kung nakababa na or pababa pa lang, no? Bali, mag-i-stay sila dyan sa Intramuros, Manila bago umuwi diretso pabalik sa kanilang lupang tinubuan sa San Miguel, Iloilo. Okay? Ay, Negros Oriental, sorry. Gihulngan, Negros Oriental. Okay? So, unahin muna natin yung pistol niya. Mga airsoft, ano ba yung pistol na yan? This is a 2011. Nanggaling rin to sa 1911. Okay, makikita nyo halos parehas naman. May beaver, may hammer, may trigger. Diba? Kaya lang, modern type to. Ito yung mga unit na hindi pala nakikita sa camera. Sip ko lang to. Okay. Okay. Ito yung mga unit, mga ka-airsoft na masasabi natin pang practical shooting. Ano ba yung practical shooting? Yun yung pupunta ka sa range, may range officer ka, ginaguide ka, tinuturuan ka, ang target mo is a piece of metal or a paper, no? Yun ang practical shooting. So, hindi tulad ng mga war games na ang target mo is yung kapwa mo tao, no? Dito, practical shooting is nasa shooting range ka. Okay. Itong unit na to is practical shooting. The best na the best, no? Mapapansin nyo, may compensator siya, ang haba, oh. Yung compensator niya, almost 3 inches. Ganyan kahaba yan. Para ano ba yung compensator? To compensate the recoil, no? Nakakatulong yan para magkaroon ng less recoil, mas maging accurate. The more na malakas ang recoil, mas aggressive ang unit.
Pero pag medyo na-tame na, ayan, katulad niya, may compensator, nalelesen yung recoil, so accuracy ang sumusunod. Okay? Makikita nyo, ano ba yung dinagdag natin na upgrade? Number 1, charging handle. Ito yung kasahan. Ayan, oh. Charging handle. Number 2, the scope mount. Ito yan. Itong parte na yan. Kung saan natin iniuupo yung scope. Number 3, the RMR sight, the scope. Tanyo? Ayan. Yan ang mga upgrades niyan. Talaga masasabi mong napakaganda kasi talagang kapakipakinabang yung inilagay natin. Then, the unit, number 1, naka-fix outer barrel. Okay, naka-fix outer barrel, naka-fine tuning, naka-trigger job, naka-hammer protection pad. Pakita mo nga yung ano. Ano yun? Sige pa, bayad na. Naka-hammer protection pad. Pakita mo yung hammer. Yan. Hindi na siya naka-dummy firing pin. Okay? Hammer protection pad na po yan. Yung hammer protection pad is napakalaki ng silbi sa unit kasi less stress. Ang hammer at the same time, wala na yung tumatalsik na dummy firing pin. No? Tumatalsik kasi yun eh. Minsan malas mo pag natalsik ang kasamata. Masakit yun. Okay? Ito yung unit natin kay Airsoft. Siyempre, review and unbox na natin. What is good and special about this? Naka-competition trigger. May beaver. Ang gwapo ng magwell niya. Naka-optic front rear. Actually, naka-ano rin to. Naka-bomber sight lang to. Kaya lang, inalis natin yung bomber sight kasi tatamaan ng scope mount. No? Mas prepared ng ating bossing na mag-scope mount kaysa mag-conventional sight. No? So, ayan. Ang unit, napakaganda. Siyempre, sabi ko nga, pang-practical shooting, merong purpose, may paggagamitan kung bakit ganito ang gusto ng ating bossing. Mabigat ba yung unit? Yes, mabigat siya, no? Wala pa siyang magazine. Grabe, ang bigat-bigat na, no? I think, kulang-kulang 2 kilo tong unit na to, no? Ganun siya ka-solid. Pero, hindi siya compatible sa mga different types of gas. Pan 12 kg lang rin to, okay? Most of the WE kasi, mga Airsoft, most of the WE, most of the AW Custom, most of the China, most of the Devil, most of the ENC, lahat sila all alloy lang. Lahat sila pan 12 kg lang, hindi mo pwedeng lagyan ng 14 kg. Okay? Ngayon, start tayo mga Airsoft. Release the magazine. Maglagay po tayo ng silicone oil. Number 1, syempre, dito sa valve. Dito, output valve. Press the valve, then spray. Okay, after that, dito sa ilalim. Okay. Tapos, kunin po natin yung unit. Ikasa po natin using the charging handle, then ilock ang beaver tail. Ay, ang slide stopper. Sprayan po natin ng konti dito sa, ayun, nasa slide stopper, sprayan rin po natin sa nozzle. By the way, mga Airsoft, ang nozzle nito is premium. Nakikita nyo, color red. Okay? Then release, syempre release, then rest. Okay, ngayon, maglalagay tayo ng hangin. Ang hangin, lagi 12 kg ha, pag mga gantong unit. Upside down, then press down. 1, 2. Okay, 2 seconds. Sakto na yun, mga Airsoft. Huwag nyo lalagyan ng marami kasi naka-fine tuning to, naka-trigger job, napakatipid nito, no? Hatakin to pababa, then put your other thumb here, then dito lalagay yung bala. Pump lang po tayo. Okay, after that, syempre, gawin natin, kalugin natin sideways. Ganyan ang proper orientation. Left, right, left, right, left, right. Okay? Then, pasok natin sa unit, mga Airsoft. Kasa natin. Ready to fire. Okay? Meron siyang ambidextrous, the safe. Kung kaliwete ka, pwede. Kung kanan, pwede ka. Okay? Kawit-kawit lang. Firing po tayo. Firing! Ang sarap. Napakabilis ng cycle nito. No? Napakabilis dahil sa upgrade na ginawa natin. Kapaki-pakinabang. Firing! Open slide kasi po wala na po siyang bala. Next thing to do, release the magazine, then release the slide, then rest the hammer by pressing the trigger. Napakaganda, napakalupit, napakasarap gamitin. Unit ng ating Airsoft Francis Austria, Gihulngan, Negros Oriental.
Pag yung unit hindi nagagamitin, make sure walang lamang bala at dapat walang lamang hangin. Ready for packing and ready for shipping. Okay, next unit. Same owner, Francis Austria, Gihulngan, Negros Oriental. Ito po yung unit niya. Ang napakamalupit, ang napakamatindi. The G28HK. Okay. Oh, by the way, pag ganito kalupit yung unit nyo, ganito katindi, DMR sniper kasi to, ang gagamitin yung bala is ganito. Okay? .43. O yan. Kung ilang piraso to, hindi ko alam. Kasi ang mga Taiwan na bala, ang mga Taiwan na BBs, hindi sila nagbabase sa piraso ng per pack. Nagbabase sila sa grams. Ito katulad nito, 1 kilo to, no? Yung mga pinapatabi kong bote, pwede nyo nang isalin to, di ba yun sa 7-Eleven doon? Alisin mo yung laman, siguraduhin mo tuyo para maisalin to, ha? Tapos, gupitin to, ilagay doon. Okay? Okay, .43, nakita nyo, napakabigat niyan, no? Talagang, hindi pwedeng gamitin yan sa assault rifle, hindi rin pwedeng gamitin sa mga pistol. Pang ano lang talaga to mga airsoft, no? Pang mga sniper or katulad nito, malalakas DMR, okay? Yan, napakaganda, .43, napakatigas niyan. Yan yung gagamitin bala rito ng ating bossing, pinadagdag niya yan, okay? Ngayon, this unit, makikita nyo ang haba. Hindi pwedeng walang bipod to. Mangangatog yung kamay mo, mangangawit sa bigat niya. Imaginein mo 5 kilo to. Kulang-kulang 5 kilo. Ilang guhit na lang, 5 kilo na, no? Then, equipped siya with a bipod and a long scope. Long scope, telescopic scope, no? Ibig sabihin, kaya kailangan mo ng ganito, kasi yung nasa malayo na target mo, kailangan mapalapit mo. Okay? Makita mo ng malapitan para matamaan mo. Di ba? Itong ganitong unit, talagang kailangan mo mag-invest sa magandang klaseng scope. Pag ganito, no? Hindi kasi kayang ibigay ng pangit na scope yung expectations mo na matamaan mo yung nasa malayo. No? The more na maganda, pag ang position mo is sniper, pag ang ginagamit mo is sniper or DMR, kailangan mag-invest ka sa magandang klaseng scope. Kasi doon ka aasa sa scope para yung nasa malayo, mapalapit mo at mapatarget mo. Just imagine, umi-snipe ka, tapos wala kang maayos na klase ng scope. Hindi pwede yon. Malamang sa malamang, hindi mo tamaan, hindi mo makalkula yung pwesto niya. Diba? Okay. Yan, makikita nyo. Then, kakaiba magazine ito mga airsoft, makikita nyo, lapad, ang laki, oh. Pero ito magazine na to, hindi siya pwedeng pengi akong reloader. Ito, palagyan na lang ito. Palagyan ng pang-chrono. Sino ba yung pang-chrono? Ayan. Mga airsoft po, hindi siya pwedeng, buhusan tapos kamutin. Wala siyang ganun. Ang ginagawa rito mga airsoft, using a reloader, pinapump. Okay? Ngayon, ganun pa rin mga airsoft, butt stock niya, fully adjustable. Cheek rest. Diba? Ngayon, pwede naka-compact, cheek rest. Diba? Itong pisngi mo, isasandal mo rito, ihiga mo, para makita mo yung direction ng bala. Diba? Para makita mo yung target mo. Kailangan nakahiga. Ngayon, adjustable naman yan. Bahala ka, pwede mong i-adjust sa kung anong gusto mo. At saka, magandang klaseng bipod nito kasi bakit? Pwede kang lumiko, pwedeng kumanan, pwedeng kumaliwa. Ayan, oh. Ayan. Pansin nyo? Pumipilipit yung di ba? Uma-adjust siya base dun sa gusto mong lokasyon. Yan, ganyan. Ngayon, fully adjustable. Then, maglalagay tayo mga airsoft ng battery. Saan ba nilalagay yung battery? Dito rin. Ngayon, para ma-adjust mo, press mo lang. Pero para maalis mo siya, instead of pressing, hahatakin to. Then slide. Okay. Ngayon, ito na yung bat tube. Dito ilalagay yung mismong battery.
Pasok natin yung battery. I-plug mo ngayon tong plug. Okay, that's it. Okay na yan. Hindi ko na ikakabit yung bat stock ha. Test fire lang naman. Single fire, rapid fire. Okay, pakaganda. Ngayon, magkukrono tayo mga airsoft. Ito yung reloader. Ang proper way ng paglagay, itutusok mo to dito. Yan. Ay. Yan, tutusok mo. Pag naitusok mo na, ipump mo. O, yan. Kung di ako nagkakamali, 220 rounds ang laman nito. Okay? Ngayon, pasok natin sa unit. Make sure you heard the clicking sound at make sure na hindi malalaglag. Tapos, wag nang ikakasa to mga ka-airsoft ha. Pag ikinasa nyo to, bubukas to. Ngayon, pag tinamaan ng bala, ng bibis, ng bato, ng tubig, ng buhangin, ng lupa, masisira ang half-up chamber. Kaya wag na natin ikakasa yung unit kasi pag nilagyan mo ng battery, nilagyan mo ng bala, nilagyan mo ng magazine, good to go yan, ready to fire. Okay? Ngayon, pag nagbukas to, siguraduhin mo maisara mo. Tapos sara mo to. Mas maganda nakasara para walang problema. Okay? Ngayon, firing po tayo mga airsoft. Sana gumagana na yung chrono ko. Kahapon kasi sira to, nasira. Okay, firing. Ay, single. Pakita mo. 500. 500 FPS. Normally 420, 450, pero na 500 FPS natin. Firing. 499. 499. Firing. 500. 500. Pingin mo ng camera. Dali mga airsoft, i-video ko lang. Ba't wala yun sa'yo? Okay mga airsoft, 500 FPS para dito sa napakalupit nating HK G28 DMR setup. Napakalupit. Napakahaba po niyan, napakatindi, napakalakas. Okay? 500 FPS setup version. Yun. Ganda nito mga airsoft, no? Biruin nyo 500 FPS. Just imagine yung 500 FPS lalaroin nyo. Nako, napakasakit po nun. Okay, no? Shoutout muna tayo bago tayo mag-proceed. Okay, guwapo ng sniper rifle na yan. Wow na wow, sabi ni Emmy Pearls. Thank you po. Shout out, Sir Emmy Pearls. Okay, magkano target na nagro-rotate? Treb, di nyo, boss, mag-message ka po para mabigay sa iyo yung detalye. Okay. Watching from Subic, Zambales. Boss, pwede ko po ba ipa-LBC unit ko po? Naglolo ko po kasi tumatalsik yung outer barrel habang nilalaro ko. Salamat. Sino ito? Acacia Yuri Almandres. I-message mo nga, tanong mo kung sa atin binili. Tapos, pwede naman, pwede, no? Ba't tumatalsik yung outer barrel? Ano mo nangyari? Nalaglag mo ba yung unit? Sige, makipag-ugnayan ka, boss. Tawag ka sa akin, no? Tawag ka, Sir Acacia, no? Shoutout po, Boss Bigman. Ang poging DMR niyan, sabi ni John Christopher Borsena Guzman. Yes, ito ang parang ano to, ito ang pinaka-Diyos ng mga DMR, no, na matatawag. Ito yung Diyos ng mga mahabang DMR setup. Napakalupit talaga niyan, napakatindi. Biruin mo 501 FPS. Hindi pa yan ang sagad niya, pwede pa yung mag 600. Yung mga ganitong unit kaya mag 600 nito kasi napakalaki nila, no? So, napakasarap, napakaganda. Talagang kababaliwan ng ating mga bossing. Okay? Unit ng ating airsoft, Francis, Austria. Together with the pistol kanina, no? Napakalupin nito, bossing. Napakatindi. Okay? Yun lang muna for now mga airsoft. Maraming salamat po sa mga nanonood ng ating live video.
Sa mga nag-share na po, maraming salamat. Sa mga hindi pa po nag-share, pa-share na po man po yung live video natin. Okay? Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan, pinagbuklod, pinag-isa, ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng Airsoft. Siyempre, hatid sa inyo ng inyong lingkod, Big Man. Thank you po.